faith helping others without expecting anything in return. The goal of this podcast is to guide you, helping you overcome life's challenges and struggles. With faith, hope, and courage, we will journey together toward a brighter tomorrow. Life Motivational Podcast. Magandang araw sa inyong lahat. Sa kaunang-unahang episode ng ating podcast, itatampo ko sa inyo ang isang aral na makakatulong sa life journey ng ating buhay. Ang itatampok natin na topic ay ang mga what if natin sa ating buhay. Babanggitin ko rin sa inyo kung ano-ano ang mga common na mga what if natin sa ating buhay. Ang mga aral na babanggitin ko sa inyo ay natutunan ko mismo ito sa mentor ko na ate ko rin na si Ate Myra. Si Ate Myra, mga kapodcast, ay siya yung mismong kasama ko at nagturo sa akin all throughout my life journey, mga kapodcast. Kaya sa bawat podcast natin ay lahat ng mga itinuro sa akin ni Ate Myra, yun rin ang ibabahagi ko sa inyo, mga kapodcast. Ang una natin i-discuss na what if ay, what if kung magkamali ako sa mga desisyon ko sa aking buhay? Sa bawat desisyon na ginagawa natin sa ating buhay, madalas nagdududa tayo sa kung ano ang kalalabasan ng mga ginagawa natin na desisyon. Meron pa nga yung iba sinasabi na, what if kung magkamali ako sa mga desisyon ko na gagawin sa aking buhay? Papaano kung magkamali yung desisyon ko? Papaano kung hindi mag-work yung ginagawa kong desisyon? What if kung maging hindi maganda ang magresulta ng ginagawa kong desisyon? So eto na, hindi ko na papatagalin pa ang mga tips kung papaano natin ma-overcome ang mga what if natin when it comes to decision making at iba pa natin na mga what if sa ating buhay. Disclaimer lang po, mga kapodcast, based lamang ito sa itinuro sa akin ni Ate Myra. Ayon kay Ate Myra, normal lang daw ang magkamali sa tao, pero ang hindi normal daw ay yung hindi mo susubukan ang desisyon na ginawa mo. Dahil kung magdududa ka sa desisyon mo, di mo malalaman kung may tama ba o mali sa mga ginagawa mong desisyon sa buhay mo. Dahil puros ka what if sa mga desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Papaano ka matututo? Hindi daw masama ang subukan ang desisyon at ginawa mo. At least pag sinubukan mo at mali, pwede mo pambaguhin ang pagkakamali na ginawa mo. Pero kung pipigilan mo ang iyong sarili sa desisyon na ginagawa mo, hindi ka lalago sa iyong buhay. Dahil punong-puno ka ng what if or doubt when it comes sa decision making na ginagawa mo kung may mali sa desisyon mo. Matuto ka sa pagkakamali na iyon at bumangon ka sa pagkakamali na iyon. Ito naman yung number 2. What if kung hindi mag-work ang ginawa mo na desisyon? Ayon kay Ate Myra, hindi pa raw natin nasusubukan papaano mo malalaman kung mag-work o hindi ang ginagawa mong desisyon. Subukan mo muna bago ka mag-react kung mag-work ito o hindi. Dahil sa bawat journey ng iyong buhay, may mga desisyon daw tayo na madalas hindi mag-work. Pero kung lilimitahan natin ang ating sarili sa bawat desisyon natin, hindi talaga tayo lalago at yayabong sa ating buhay. Ang kadalasan daw na result sa hindi mo ipinagpatuloy ang desisyon mo, yun pala ang mag-work sa bandang huli. Tapos magsisisi tayo na dapat ginawa na lang natin ang desisyon na iyon. Sabi pa ni Ate May, huwag daw tayo tumigil na sumubok sa ating buhay. In case na mag-work man o hindi, at least daw sinubukan raw natin. Kung mag-work man daw ang desisyon natin, edi mas maganda. Daw, kung hindi naman mag-work, maghanap daw tayo ng ibang way para mag-work daw ang mga desisyon natin. So, dadako naman tayo sa pangalawang part ng ating topic sa ating podcast. Patungkol naman ito sa isang senaryo ng ating buhay na kung saan may pupuntahan ka na isang lugar tapos sasabihin mo, what if ang pupuntahan ko na lugar ay hindi mababait ang tao doon sa naturang lugar na iyon at hindi nila ako tanggap doon sa lugar na iyon? What if ko ang mga taong nakakasalamuha ko doon ay masasama pala ang ugali nila? What if ko ang environment pala doon sa lugar na iyon ay sobrang toxic? Yan ang common na what if
na naririnig ko sa mga tao na hindi pa nga napupuntahan ang isang lugar, advance na kaagad sila mag-isip. Yan yung part 2 ng podcast natin kung papaano natin ma-overcome ang what if natin pag pumunta tayo sa isang lugar. Based pa rin ito sa itinuro at ipinangaral sa akin ni Ate Myra. Bago pa ako pumunta dito sa probinsya, yan na ang mga what if ko sa aking buhay, na kung saan hindi pa nga ako nakakarating sa probinsya na kung saan ako ngayon. Marami na akong mga what if tulad na lamang na ibang tao. Pero ayon kay Ate Myra, tingnan mo muna ang sitwasyon doon. Hindi ka pa nga nakakarating negative ka kaagad. Iniisip mo puros ka what if ganito, what if ganyan. Yan ang hirap daw sa atin, na kung saan hindi pa nga nangyayari ang isang bagay sa pupuntahan na lugar, advance na kaagad tayo mag-isip. Isa rin sa mga tinuro ni Ate Myra ay wag daw tayo matakot sumubok ng bagong journey sa ating buhay, lalo na sa mga bagong lugar na pupuntahan natin. Kung punong-puno tayo ng pag-aalinlangan sa ating sarili, nililimitahan lang natin ang ating sarili na sumubok ng mga bagong bagay. Huwag tayo puros what if sa ating buhay. Dapat daw positive lang tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayo puros negative sa buhay natin. Dahil kung puros negatibo ang naiisip natin, wala daw tayo mararating sa buhay natin. Hindi pa nga raw natin nasusubukan ang isang lugar na pupuntahan natin kung ano-ano na ang mga iniisip natin. Dapat hindi ganon. Dapat daw positive lang daw tayo sa lahat ng bagay. Bilang pagtatapos sa unang episode na ating podcast, iiwan ko sa inyo ang sinabi sa akin ni Ate Myra na sa palagay ko applicable lahat ito sa ating lahat mga kapodcast. Bago ka magdesisyon, isipin muna natin na maraming beses bago tayo gumawa ng isang desisyon. Hindi lang maraming beses daw, 10,000 times pa raw na pag-iisip bago tayo gumawa ng isang hakbang. Dapat daw na alisin na natin ang pag-aalinlangan natin o mga what if natin sa ating buhay. Dahil pag hindi daw natin aalisin ito, magdudulot daw ito sa atin ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa sa ating sarili, na posibleng pipigil sa atin na sumubok ng bago sa journey natin sa ating buhay. So, ayun lang ang mabibigay ko na tips patungkol sa mga what if natin sa ating buhay, kung papaano natin ito ma-overcome sa bawat journey natin sa mga buhay natin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa first episode ng ating podcast. So, kung nagustuhan ninyo itong first ever episode natin, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating podcast. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naranasan na ba ninyo ang humina ang inyong pananampalataya sa Diyos dahil sa mga problema na dinaranas natin sa ating buhay? Naranasan na ba ninyo na mawalan ng pag-asa na balang araw tutugunin ng ating Panginoon ang mga simpleng hiling at mga panaghoy natin sa ating buhay? Madalas ba na nawawalan na tayo ng paniniwala sa ating Panginoong Hesus dahil sa mga mabibigat na suliranin natin sa ating buhay? Yan ang susunod na topic natin sa ating podcast na pinamagatan kong papaano natin papatibayan ang ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus sa kabila ng mga problema at mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Save the date mga kapodcast, September 24, 2025 Wednesday. Yan ang second topic ko sa ating second episode sa ating podcast.